Unang-una, all the rules and the law was violated upon his arrest by General Torre. Unang-una, ang counterpart po ng Interpol dito sa Pilipinas ay NBI, hindi police. At nung pumunta po sila ron, wala talaga silang karapatan na naroon sila. Ito naging komento ni Greco Belica, ang first nominee ng Bisaya Good Party List at dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinagawa ni Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Police Major General Nicolas Torre III, isang malinaw na paglabag ng mga otoridad sa batas. Anya, dapat dumaan muna sa korte ang anumang warrant ng International Criminal Court o ICC bago ito ipatupad ng Interpol dahil sa umano'y mga irregularidad sa pag-aresto kay Duterte. Nagbabala si Belica na mahaharap sa maraming kaso ang mga opisyal na nasa likod nito, kabilang na si General Torre at iba pa mga sangkot na opisyal. Kaya asahan po natin ang patong-patong na kaso na abutin ng mga perpetrators nito, pati mga pulis, sila Torre at mga nagplano nito, dahil pati sa rules ng ICC, violate nila kung paano mag-implement ng isang warrant. Malinaw po sa rules ng ICC na ang batas ng bansa kung saan kinukuha or kinasuhan yung akusado ay ipatutupad. Bukod sa kawalan ng tamang warrant, iginiit nito na hindi rin ipinaliwanag kay Duterte ang mga kasong isinampa laban sa kanya, isang malinaw na paglabag sa kanyang mga karapatan. Binigyang diin rin ni Belica na ang pagtanggi ni Solicitor General Minardo Guevara na ipagtanggol ang gobyerno sa petisyong habeas corpus na isinampa kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay maituturing na halos isang pag-amin ng kamalian. So, ibig sabihin, yung pagtanggi ni Secretary Guevara is admission, almost an admission, malapit na admission na indefensible yung ginawa nyo at mali talaga yan, which the whole world feels. Nakikita po natin na on their own ang mga tao ngayon. Sinalungat din ito ang paggamit ng PNP sa pag-aresto sa halip na NBI na anya'y patunay na may irregularidad sa proseso. Ani Belica, patuloy na nagpoprotesta ang mga Pilipino at pandaigdigang komunidad laban sa umano'y paglabag sa karapatan ng dating Pangulo. Sa huli, inihayag ng dating PACC chairman na kasalukuyang binubuo na ang legal team ni Duterte maliban si sapang hinihintay na abogado. Anya, karamihan sa mga abogado ni Duterte sa ICC ay mga banyaga dahil sa kanilang karanasan sa ganitong mga kaso. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hindi maikakailan ang bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao ang teknolohiya, lalo na ang social media. Paano pa naman halos lahat, bata man o matanda, mahirap man o may kaya, ay may cellphone na at halos lahat ng aktibidad ngayon nakapost na online. Sa usaping ito, malaki ang epekto ng social media, lalo na sa mga may pinangangalagaang trabaho o propesyon. Kamakailan, naging sentro ng diskusyon ang PNP matapos itong ipagbawal sa kanilang mga tauhan ang pagpapahayag ng saloobin sa social media, lalo na kung ito'y pagsalungat sa institusyon at sa mismong pamahalaan. Sa katunayan, mayroon ng mga nasampulan tulad ni Patrolman Francis Steve Fontillas ng QCPD na nahaharap ngayon sa kasong inciting to sedition at paglabag sa Anti-Cybercrime Regulation Act. Ito'y matapos niyang ipahayag ang kanyang saloobin kaugnay sa umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP, labag daw ito sa kanilang sinumpaang tungkulin at polisiya. Hindi pinapayagan sa pambansang pulisya ang pagpapahayag ng hinaing o opinyon na may kaugnayan sa politika o anumang aktibidad na makasisira sa imahe ng organisasyon. Pero may bagong issue na naman ang PNP. Ang mga pulis na sumasayaw online, lalo na sa TikTok at iba pang social media platforms, gamit ang kanilang uniforme at maging sa mismong oras ng duty. Ayon sa PNP, bawal ang pagpapahayag ng saloobin laban sa organisasyon at sa gobyerno, alinsunod sa non-partisan policy. Pero hindi naman daw bawal ang personal na social media accounts kung ang nilalaman nito ay pagsasayaw sa TikTok o iba pang content, basta't hindi ito nagbibigay kahihiyan sa hanay ng kapulisan. Bagamat wala pang naitatalang reklamo sa PNP hinggil sa kapabayaan ng tungkulin ng mga pulis dahil sa social media, inuna na nilang hinigpitan ang paggamit ng cellphone sa oras ng duty upang matiyak ang mabilisang pagresponde sa krimen. Nilinaw naman ng PNP na wala silang planong magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. Naniniwala silang buo pa rin ang tiwala at katapatan ng kanilang mga miyembro sa kabila ng mga lumulutang na alingas-ngas tungkol sa di umano'y diskontento sa pamunuan nito.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Halos 2,000 individual na ang nahuhuling sumusuway sa gun ban ngayong election period batay sa pinakahuling datos ng National Election Monitoring Action Center o NEMAC na nanatiling nangunguna ang National Capital Region o NCR sa may pinakamataas na bilang ng mga lumabag. Kasunod ang Region 3 at Region 7. Sa kabuuang bilang, pinakamarami pa rin ang mga sibilyang lumabag sa gun ban. Kasunod ang mga security guard. Pumangatlo naman ang mga pulis, miyembro ng militar at ilang dayuhan. Sa kabila ng halos kalahating milyong checkpoint operation sa buong bansa, naniniwala ang COMELEC at PNP na magiging mas responsable na ang publiko pagdating sa pagdadala ng armas, lalo na kung walang kaukulang dokumento o pahintulot. Umaasa ang mga otoridad na hindi na madadagdagan pa ang bilang ng mga nakukumpiskang baril upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad ngayong darating na halalan. Bagamat hindi pa itinuturing na kritikal ang dami ng nakukumpiskang armas mula sa iba't ibang checkpoint at police operations, patuloy pa rin ang mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Sa huli tiniyak ng COMELEC at PNP na patuloy silang nagpapaalala sa publiko na sumunod sa mga alituntunin ng gun ban ngayong election period. Kaisa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nanatiling layunin ng COMELEC na tiyakin ang isang malinis, maayos at mapayapang halalan kasama ang suporta at pakikiisa ng bawat mamamayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Bawal ito lalo't panahon ng eleksyon. Ang COMELEC kinundi na ang video na nagpapakita ng lantarang pamimili ng boto sa Negros Oriental kung saan makikitang may paghahagis ng 500 peso bills. Pero sabi ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia, hindi pa nila ito maaring kasuhan dahil hindi pa nagsisimula ang campaign period para sa mga lokal na kandidato na magsisimula pa lang sa 28 ng Marso. Sa ilalim ng kasalukuyang batas sa automated elections, hindi pa maituturing na election offense ang premature campaigning. We strongly condemn that. Kaya lang po nakakalungkot sapagkat ang inyong COMELEC sa puntong ito ay wala pang kapangyarihan upang maparusahan yung kandidato na yan. Alam namin ang pangalan niya, nakita namin ang video. Kaya lang, dahil nga sa desisyon ng Korte Suprema sa Piñera versus COMELEC at yung mismong provision ng Republic Act 9369, yung Automation Law, Section 14, sa kasalukuyan, wala pa po kaming maipafile na kaso sa kanya. At least, bilang COMELEC, bilang paglabag sa election law. Ayon kay Garcia, dapat nang baguhin ang batas upang maituring ng opisyal na kandidato ang sino mang naghain ng Certificate of Candidacy o COC. Diyan po natin makikita at mararamdaman ang matinding pananawagan na sana nga magkaroon ng pagbabago ang ating batas patungkol po dyan. Sana pag-file ng kandidatura ng lahat ng kandidato, sila ay kandidato na. Merong premature campaigning na prohibited at may karampatang kaparusahan na kaagad sa paglabag po nito. Every complaint, every report when it comes to what happened in the Visayas is an argument in favor of amending the law. It's not just changing the jurisprudence of the Supreme Court, but as is the power of the COMELEC, we can recommend the amendment of election laws. Bagamat wala pang batas laban sa premature campaigning sa automated elections, hinikayat ng COMELEC ang publiko na magsumbong o maghain ng reklamo laban sa vote buying. Ano man ang maging disposisyon ng COMELEC, ay pwede kaming itaas sa Korte Suprema. Anong malay natin? Ang Korte Suprema habang lumalaon ng panahon, nag-e-enhance ng kanyang desisyon. Anong malay natin? Baka biglang magkaroon ng second look sa Piñera versus COMELEC. Maaring balikan na muli ng Korte Suprema ang naturang ruling na posibleng magbago ang takbo ng batas sa mga susunod na halalan. Samantala, patuloy ang panawagan ng COMELEC sa publiko na maging mapagmatyag at magsumbong sa anumang insidente ng vote buying. Sa kabila ng umiiral na mga limitasyon sa batas, bukas ang ahensya sa mga panukalang pagbabago upang mas mapalakas ang kampanya laban sa mga paglabag sa halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.